Kaugnay pa rin ang pagbangon ng mga residente sa nagdaang bagyo. Makakapanayan po natin ngayong umaga ang isang psychiatrist, si Dr. Ernest Nora. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga naman po. Good morning po. Alam po natin na yung epekto po ng kalamidad, hindi lang ito physical, pero more than that, yung long-term effect nito sa utak, sa kamalayan ng mga tao. Gaano po ba kahirap kapag sa pagbangon, hindi lang physically sa bagyo, pero yung trauma po? Tama po kayo dyan. Ang lagi nating napagtutuunan, kadalasan, unang-una yung physical na nangyari o dulot ng isang kalamidad. Nasirang bahay, naputol na puno, nasira ang mga komunikasyon. Pero ang epekto po ng emosyonal, mas matagal po. Kahit nalinis na lahat ng daan, natayo na yung mga bahay, yung emotional effect po, minsan umaabot na mas matagal, buwan, taon. At paano nyo po ibabangon ang isang tao na nawalan na ng bahay, trabaho, pamilya? So mas mahirap po para sa kanila. They develop a sense of hopelessness, helplessness. So all of these you have to address. But nakakatuwa rin po at nakakalungkot po na mapanood ang ganito kalawak na devastation na nagawa na itong bagyo na to. Pero nakakatuwa po yung pagbabayanihan nating mga Pilipino. May mga obserbasyon na para daw walking dead yung mga tao ngayon sa... Parang their days. Natulala. Na talaga yung immediate na kahit hindi ka masyadong nasaktan physically nga, parang halata raw yung trauma, yung shock ng mga tao. Anong nararanasan ngayon ng mga biktima na nakasurvive? Ang mga emosyon po ay maaaring magbago sa iba't ibang biktima. Magkakaroon sila ng guilt dun sa mga nakasurvive. Shame, bakit ako lang? Galit, takot, anxiety. At ayan po, it would put you in a state of shock or disbelief. So maaaring makikita mo sila para silang zombie. At lakad lang sila ng lakad. Naghahanap ng pagkakataon na makakain, makainom. Diba? Naghahanap ng mga kasama na nawawala pa. Kasi may mga narinig kaming ini-interview na sinisisi ang sarili dahil hindi nila na-save, hindi nila nasagip yung mga kaanak nila, mga anak nila, mga magulang nila. No? So dala-dala nila yon habang naglalakad sila. Guilt po is very common sa isang survivor, especially kung nawala po lahat ng pamilya mo. Bakit ako nakasurvive? Bakit hindi ko sila natulungan? Bakit hindi ako kasama nila? So ito po ang mga unang kailangan natin i-address. But para ho natin ma-address yan, una kailangan po nila makakuha ng comfort and shelter. The feeling of support. So, yung ginagawa po ng gobyerno natin ay tama po. Kailangan bigyan sila ng pagkain, tubig na may inom, seguridad, yung curfew, napakaganda po na. Katulad po ng sinabi nyo, it will give them a feeling of security. Kasi nawalan ka na ng bahay, kakaunti na lang pagkain mo, nanakawin pa sa'yo. How would that further weaken their psyche? Opo. Ito pong looting na nangyayari. May mga iba kaming na-interview na sinasabi nila na ako, desente akong tao at respetado akong tao, pero kapag hindi ka na kumakain ng 3 araw, magagawa mo na ang hindi mo naakalang magagawa mo. Nawawala po kasi. Basta po nawalan kayo ng bahay, bumababa po. Maaari tayong mag-regress. Yung ating emosyonal na babalik tayo sa ano ba yung importante, kumain at mabuhay. So, nawawala na po yung pinag-aralan. Hindi ako isang doktor, hindi ako isang abogado. Ang kailangan ko lang ngayon kumain. Pakainin ko yung anak ko. How would you say na isa akong mayor, pero nagugutom ang akin? So, you would really have to go to your primal instincts na kailangan ko munang mag-survive. At dito po lumalabas yung looting, na kailangan kong minsan manakit na ng tao para mauna sa linya. So Doc, ano po ang kailangan gawin? Of course, sinabi niyo po na right now, kailangan ng mga tao basic things, tubig, pagkain, shelter. Pagkatapos security. Pagkatapos niyan, ano ang dapat pang gawin? Kasi sabi niyo nga, hindi lang naman physical ang epekto nito, pero emotional as well. Kailangan po nilang magkaroon ng feeling of support na mayroong tutulong sa amin. Dito po papasok na yung gobyerno, dito na po papasok ang simbahan. Kailangan nilang mayroong paghawakan. Kasi nagkaroon na po sila ng hopelessness, helplessness. So kailangan sila may panghahawakan. Darating ang gobyerno, matutulungan kami. Nandito pa ang aking simbahan, matutulungan kami. Otherwise, pag nawala po yun, mas maaring maging mas grabe ang looting,
magkaroon na ng, hindi lang po yung Walking Dead na sinasabi na parang zombie, baka mas malala pa ang mangyari. Pero ano ang pwedeng gawin ng, kasi hindi naman lahat makakalapit sa isang psychiatrist para magkaroon ng psychosocial stress debriefing, di ba? Ano ang pwedeng gawin ng mga natitira pang magulang or kaanak para ma-comfort yung kapwa nila? Unang-una po, kailangan nilang pag-usapan yung nangyari. Sila mismo. Huwag silang matakot na i-admit yung mga nararamdaman nila. Huwag sila matakot na natatakot, sabihin na natatakot ako sa anak nila, kinakabahan ako, ano na mangyayari sa atin. Let them admit their feeling. Let them talk about their feelings. They could form among themselves support groups. Diba? This would be the first step towards debriefing. Talking about your feelings. Talk about the facts. Ano yung mga nakita mo, ano yung narinig mo, ano yung naramdaman mo. Then talk about your feelings. Ano yung mga nararamdaman mo ngayon. Talk about the coping mechanisms na ginagawa nyo. Anong ginagawa mo? Nagkumakanta ako kahit para akong siraulo. Naglalakad ako para lang mawala yung kaba ko. Hoping na makakita ako ng ano. Ano yung contingencies na maaari natin gawin? Pag wala akong makitang pagkain dito, anong pwede ko pang gawin? So, ang sinasabi niyo, Doc, dapat kinikwento sa iba. Yung nararamdaman nila, yung kanilang anxieties, dapat inilalabas nila. Kailangan po nilang mailabas. Otherwise, pag na-bottle up po dito yan, mas nakakatakot po in the long term ang maaaring epekto. Kasi minsan napapansin, kahit dun sa interview, ano, minsan lumalabas talaga yung damdamin, yung emotional na lahat ng mga emotions, no? So, para sa inyo, tingin nyo, ano yun, nakakabuti sa kanila? Maganda po yun. Ventilation is always, kailangan marirelease niyo po yung anxiety of fears o yung emotions na nangyari sa inyo. This is very extraordinary. Di ba? It's beyond normal human experience. Sabi nila, lahat ng bagyo, i-combine mo, mas malakas pa to. Lahat ng bagyo na naranasan natin. So it's beyond normal experience. So hindi mo maaaring sabihin na, hindi mo rin pwedeng idikta, nalakasan mo loob mo. Huwag kang matakot, hindi nyo pwedeng idikta po. Yung pinaka-helpless po na mga trauma victims, mga bata, no? Ano ba, may special na mga proseso ba para sa kanila? Lagi po basta ganyan bata. Kasi sila po ang, yung sinasabi pong feeling of helplessness, sila po dapat secured ako sa bahay ko, secured ako with my family. Ngayon namatay ang aking mga kasama, sino na mag-aalaga sa akin? So mas kailangan po natin tututukan sila dahil mas fragile po ang kanilang ego, ang kanilang psyche. So mas kailangan po nilang magkaroon ng reassurance. Huwag kang mag-alala, nandito pa ang tito mo o sino mang kasama ng survivor. Huwag kang mag-alala, may darating pang pagkain. Huwag kang mag-alala, nandito kami. So they need to feel support, assurance na life would still go on. So sa ngayon ba, dapat ba magpadala na ng mga eksperto na pwedeng magproseso ng mga ganitong klaseng feelings doon sa mga biktima? I'm sure our government is already dapat po yan day mismo na kasabay ng pagdadala ng mga relief goods. Meron na po yan kasi the more na ma-hold up sa kanila yung mga emotions na to, mas iba po ang epekto in the long term. Alright. Okay. Maraming salamat po, Dr. Francis Nora. Ernest Nora, maraming salamat po sa inyong oras at pagbabahagi ng inyong expertise sa amin. Salamat din po sa ginagawa niyo. Maraming salamat po.